18 years old ako nang makilala ko ang man of my dreams, si Elmark. Pero bago naging kami, ay para kaming aso at pusa noong college. Naghahabulan at nagbabatuhan ng basura sa campus. Kaya nga pinagtatawanan kami ng mga admins noon sa eskwelahan. Papadudot pareho kaming kilala sa campus dahil president siya ng student council. At naman ay ang vice president. At hindi naman sa pagyayabang na isa ako sa mga nag-excel sa klase. Ang totoo nga ay nagtapos ako bilang outstanding student at nakakuha rin ako ng Latin Award noong college sa degree course na kinuha ko. Bale, classmate kami ni Elmark sa aming vacation course sa probinsya. At doon nga kami nagkakilala. Matangkad siya, singkit, magaling sumayaw, matalino at madiskarte sa buhay. Nasa kanya na talaga ang lahat ng katangian na hinahanap ko sa isang lalaki. Pero marami ang naiinis sa kanya dahil sa pagiging mayabang niya. Sa totoo lang ay hindi kami close noong nasa first year college pa kami. Kasi aaminin ko na medyo nayayabangan ako sa kanya. Pero nang tumungtong kami sa second year ay doon kami naging close dahil magka-line up kami sa party noong school election. Bukod sa mas naging approachable pa siya, papadudod si Elmark na rin ang gumagawa ng first move para magkausap kami. And the rest is history. Masayang kakwentuhan si Elmark. Malakas ang sense of humor. Galante at higit sa lahat ay maalaga. Nasabi kong maalaga kasi sa tuwing nagka-campaign kami sa bawat room ay hindi niya ako nakakalimutan kumustahin at bilhan ng pagkain o inumin. Sinisiguro niyang palagi na okay lamang ako. At kapag tapos na ang campaign at uwian na ng mga estudyante, madalas niyang sinasama ang buong team sa kanyang bahay para magsaya at mag-videoke para mawala daw ang aming stress. In fairness kay Elmark, kasi ay maganda ang kanyang boses at parang pro kong kumanta. Palagi ko ang sinasabi sa kanya na mag-artista na lamang siya. Siyempre, tumatanggi siya. Ang pangarap niya kasi maging isang tanyag na statesman at human rights lawyer balang araw. Samantala'y marami sa mga classmates ko ang nakakapansin sa kaibang closeness namin ni Elmark. Kaya madalas ay nakakatanggap kami ng biro at araw-araw na matchmaking tulad na lamang isang gabi bago ang school election. Kakatapos lamang namin on na mag-meeting di Avance. Kaya naisipan namin mag-celebrate sa bahay ng aming kaibigan at campaign manager na si Ella. At doon ay naipagtapat ko kay Ella ang katotohanan. Kung alam lang niya na head over heels ang pagkagusto ko sa kanya, ang sabi ko kay Ella referring to Elmark. Nako, matagal nang alam ni Elmark yan for sure. Malakas ang pakiramdam ng lalaking yan, ang sabi pa ni Ella. Nang mga oras na yon, ay kumanta sa video kasi Elmark nang bigla itong tumigil sa kalagitnaan ng kanta at nagsabing, "Neneng, inaalay ko sa iyo ang kantang ito, straight from my heart." Pagkasabi noon ni Elmark, ay naghiyawan ang buong team namin kasama na si Ella. Siyempre ako naman ay speechless at walang masabi. "Grabe, ang sweet naman, Neneng. Ikaw na ang maganda." Inikilig na cheer pa sa akin ni Ella. Nagpatuloy si Elmark sa pagpapakyut sa akin. "Neneng, is it okay if I call you mine?" Tanong pa niya sa akin sa mikropono. Sa pagkakataong yun, papadudot ay nag-blush na ako. "I just want to let you know I like you." Oops.
Hindi lang pala, basta pagka gusto lang. I think I'm in love with you. And actually, matagal ko nang gustong sabihin to sa'yo. And I think this is the right time para sabihin ko ito sa'yo. Tatanggap mo ba ang pagmamahal ko sa'yo? Pag-amin ni Elmark. Iyawan ang bumalot sa buong bahay. Tatanggapin na yan. Cheers sa akin ang mga kasama ko. Tanggapin mo na. Total ay crush na crush mo naman si Elmark. Sabi pa sa akin ni Ella. Huwag nang pakipot. Oo na, tinatanggap ko na. Natatawa at naiingi akong sagot sa kanila. Elmark, papayag na ako maging girlfriend mo. Pagpapatuloy ko pa. Siyempre lalong umingay ang buong bahay dahil sa hiyawan. Papadudot, inaamin ko. Hindi naman ako kagandahan pero 4 noon ang nanliligaw sa akin. At isa na si Elmark doon. Pero sa 4 na yon ay si Elmark siyempre ang nagwagi. Samantala'y naging okay naman ang relasyon namin ni Elmark. Bagamat parang aso't pusa kami, marami nagsasabi sa amin na mahirap daw magkasundo ang parehong ugali and unfortunately ay tamang asin. Pero kahit na madalas kaming mag-away, sigurado ako na mahal ko siya at ganoon din siya sa akin. Seryoso kami sa mga plano namin para sa aming dalawa. At sa murang edad namin noon ay napag-usapan na namin ang kasal. Pero nagpatuloy ang pagdating ng mga pagsubok sa aming relasyon. Isa na nga roon ay may kinalaman sa mga magulang ni Elmark. Noong araw na dinala niya ako sa kanilang bahay ay nakaramdam na agad ako ng panlalamig mula sa mga magulang ng boyfriend ko. Awkward kasi hindi nila ako kinausap ni minsan, kaya nanatili na lamang akong tahimik noon. Nakahalata rin si Elmark kaya pagkatapos ng 1.5 oras ay nagpaalam na siya na ihahatid ako pa uwi sa aking bahay. Habang nasa daan kami naglalakad ay may inamin sa akin si Elmark. Inamin nila sa akin na ayaw nila sa'yo. Hindi sila boto sa relasyon natin. Pag-amin niya. Pagkamat hindi na ako nagulat doon ay nalungkot pa rin ako. Patuloy ang aking boyfriend. Sa totoo lang ay tatakot ako na baka after graduation natin ay ilayo nila ako sa'yo. Neneng, baka hindi na maging madalas ang pagkikita natin. Nanlumo talaga ako sa sinabing yun ni Elmark. Gusto kong malaman ano naman ang sinabi mo sa parents mo. Pinagtanggol mo ba ako? Tanong ko sa kanya. Oo naman. Ipinagtanggol kita sa mga magulang ko. Neneng, sinabi kong mahal na mahal kita. At ikaw na ang gusto kong mapangasawa balang araw. Kaso kahit na anong paglaban ko sa'yo ay ayaw talaga nila sa'yo. Pagtatapat niya sa akin. Sobra akong nagalala sa sinabing yun ni Elmark. Ang ganun ano na ang plano mo ngayon? Ano na tayo? Tanong ko sa kanya. Noong una hindi niya alam ang isasagot sa akin at maiintindihan ko naman sakaling mas piliin niyang sundin ang kanyang mga magulang. Mga bata pa naman kasi kami at marami pa kaming kakaining bigas bago namin masabing independent na kami. Pero nagsalita din si Elmark pagkaraan ng ilang minutong katamit. Huwag kang magalala. Hindi ko susundin ang mga magulang ko. Ipapapatuloy ko ang pagmamahal ko sa iyo. Hindi kita isusuko. Ipaglalaban pa rin kita. Handa ko silang iwanan para sa iyo. Neneng, ganun kita kamahal. Ang sabi niya sa akin. Sigurado ka? Kasi kung ako ang pipiliin mo, baka madali naman ang kinabukasan mo. Malungkot kong sabi sa kanya. At saka ayaw ko naman na baka samaan ko ng loob ang mga magulang mo. Dagdag ko pa. Anong gagawin natin? Maghiwalay na lang ba tayo? Seryosong tanong ko sa kanya. Pero hindi ang sagot ni Elmark. Sa totoo lang ay marami ang pumapasok noon sa aming isipan para lamang hindi kami maghiwalay na dalawa.